The creation is the best basis for our faith. Ang pinakamagandang ebidensya na mapanghahawakan natin ng ating pananampalataya sa hindi nakikita, yung nakikita nating ginawa ng Diyos. Napagtatanto natin sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Yun ang sinasabi sa Biblia. Paano natin mapapagtanto yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos sa pamamagitan ng kanyang ginawa? Tingnan ninyo yung araw. Di ba mainit? Nabawasan na ba ang init, mga kapatid? Ilang bilyon taon na ang araw. Sabi ng siyentipiko, yun daw pong araw, humigit kumulang, nasa 14 na bilyong taon na. Yung mga bituin, nasa 14 na bilyong taon na yung iba. Ikaw nga ang magsiga ka. Kahit isang bundok na kahoy, hindi kakasya para tumagal ka ng isang buwang nagsisiga. Kindle a fire, and to maintain that fire, a mountain of wood will not be enough to maintain it for a month. Para lang sa isang buwan, hindi kakasya yung isang bundok na kahoy para i-maintain mo yung init ng siga. Para makainit ng 10 taon, 20 taon, 1,000 taon, 1,000,000 taon, napakatindi ng power na kailangan mo. Ganon ka-powerful yung araw, yung sun. Napakatindi ng power. Bilyon-bilyon taon na, hindi pa nauubos yung gatong doon. Sa pamamagitan ng araw, napapagtanto natin yung walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Yung araw magdidilim pa yun eh. Dadating yung sinabi ni Kristo that the sun will not give off its light anymore. Dadating ang araw ay magdidilim. Mauubos yung power na nasa araw. Parang ang hindi na nauubos hanggang ngayon eh. Pero darating yung araw, mauubos yun. Kung yung araw halos parang hindi ka makapaniwalang walang hanggan yung kanyang init, lalo naman yung gumawa ng araw. Kaya sa pamamagitan ng araw na ginawa ng Diyos, napapagtanto natin yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. So, ang ebidensya ng bagay na hindi natin nakikita, yung kapangyarihan ng Diyos, ang ebidensya nun yung nakikita natin. Yung araw, yung bituin, the vastness of the universe, yung napakalawak na kalawakan, nagpapakilala ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Sa awit 19:1, ang sabi ron, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang kamay. In English it says, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. What a wonderful firmament. Endless. In human terms, it seems to be endless. In scientific terms, they say it is an ever-expanding universe, which is silly, which is not true. I do not believe that the universe is an ever-expanding universe. Di ako naniniwala sa Big Bang because may measurements ang universe according to the Bible. God have laid the measurement of His work. There is a measurement. So there is an end of the universe. And on that end begins eternity. According to the book of Psalms 19 verse 6, His going forth is from the end of the heaven, and His circuit unto the ends of it. You see,
There is an end of the heaven. There is an end of the universe. But man cannot perceive that end. Man cannot penetrate that end. But there is an end. So do not believe that the universe is an ever-expanding universe. There are measurements thereof. When God created the universe, there is measurement that He laid. How do we perceive the endless power and Godhead of God? Through the created things that we see. We can perceive the unseen. That's why the Christian faith is not baseless. Faith is defined by the Apostle Paul in 11:1 of Hebrews, the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. And what is the evidence of things not seen? Of course, the evidence of the things not seen are the things that are seen. We can perceive